Ah, hello, good morning mga chicken. Uy, ito. Wala nang pagkain, guys. May tubig pa pero ubos na yung pagkain nila, no? So, papalitan natin ng pagkain. Op. No. Perfect. Kukulit na mga manok na ito. So ito yung papakain natin sa kanila, guys, no? So pinaghalong ano na ito, darak, Integra 2, corn grits, at saka King's Vita Plus, no? So mamaya bibili na naman tayo ng 15 kilos na pagkain nila kasi paubos na din ito, mga kapag-asa, no? Marami tayong mga hayop na pinapakain. So bili na naman tayo mamaya. So yung binibili natin, guys, 5 kilo ng darak, 5 kilo ng yung darak ng darak ng mais, tapos 5 kilo na Integra 2, at saka 5 kilo na corn grits. So yun yung pinag-aaluhan natin para ipakain natin sa kanila. So ito yung mga siyamo natin, guys, no? So ang pinapakain natin sa kanila sa ngayon is dry feeding muna tayo. Dry feeding, tapos ililipat na natin sila eventually dito sa kabila. So doon naman tayo magsisimulang mag-wet feeding, no? So kasi maliit lang yung kanilang chicken run, so kailangan talaga natin silang bigyan ng pagkain, no? So hindi katulad ng free ranging na gagawin natin eventually dun sa ating mga Rhode Island Red at saka sa Black Astrolord, na medyo malaki yung area, no? So ito kukunti lang yung area nila,
Ihalo na natin sila dun sa upgraded native chicken natin guys, at saka itong mga shamu, no, para magkalo-halo na din. So pipili na lang tayo sa kanila ng tandang, yung magandang materialis na tandang paglaki nila. Tapos yung ibang tandang, para hindi sila nag-aaway-away, is ibibinta na natin, o di kaya kakatayin natin for consumption, no? Hello. So gutom na ang mga ito guys, hindi na makapaghintay. So ibibigyan na natin sa kanila yung pagkain nila. Yan, lumabas na yung isa. So pasok sa loob. So yan, yung isa hulihin natin kasi hindi na makapaghintay. Ayun, ayaw nang pumasok sa loob, no? Pasok. Pagkain na nga kayo. Ayan sila, mga Pag-asa, no? So nakatakas yung isa. Anyway, babalik din naman mamaya yan. Wala nang tubig. Papalitan na natin ito. Ito namang mga Rhode Island Red natin guys, na mga 2 weeks old na, ang pinapakain natin sa kanila, mga Pag-asa, sa Integra 1, no? So yung Integra 1 na pinapakain natin sa kanila, mga Pag-asa, is wala po siyang halo, no? So pure po. So mamaya lang na lang natin haluan ng congrats kapag mga 3 weeks old na po sila. So, sa ngayon po, talagang 100% na walang halong Integra 1 yung pinapakain natin sa kanila para mabilis po silang lumaki. Kasi yun na nga yung sabi ko sa mga previous videos ko, na kapag kasi yung mga sisling na to is ganito palang kalalaki, is nasa critical condition po sila, mga Pag-asa, no? So the more na maliliit sila, so the more na susceptible sila sa mga sakit. Kaya ang ginagawa natin, pinapabilis natin yung paglaki nila sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng Integra 1 na wala pong halo. Ayan. So wala po itong halo guys, no? So ipapaubos ko na lang sa kanila to, kasi bibili naman tayo ng pizza mamaya. So malalakas na po silang kumain, mga Pag-asa. Ang lalakas po nilang kumain, no? So the more na tumatanda po ang mga ito at lumalaki, is lalo din pong lumalakas yung pagkain nila. Kaya kung hindi tayo magmi-mixing, mga Pag-asa, malaki yung gagastahin natin sa kanilang patuka. Kaya we are strategically preparing your food wisely, no? So yung tamang pagpapakain sa kanila. Ayan.
So wala na ring tubig, no? Ang mga ito. Ayan. Ay uhaw na sila, kaya hindi na sila makapag-itan. Ang Pag-asa, lalabas na naman kayo. So bibi, so every time po na nagpapalit po tayo ng tubig nila mga kapag-asa, kailangan po natin linisin yung lalagyan kasi meron pong mga wood flakes at marumi po siya, no? So pag di natin nilinis to, maaaring pamahayan ng bakterya. So sa ngayon po purong tubig po yung papainom natin sa kanila kasi wala pa po silang schedule para sa para sa bitrasin o kaya yung kanilang Panama 40, no? Kasi nakikita naman natin na lahat naman sila maliliksi guys, so wala pang sinisipon, no? So pero next week po schedule naman po natin sila sa bitrasin, no? So maghahalo na naman po tayo para sa kanilang mga electrolytes.
Ang kukulit talaga ng mga manok na to, di na makapaghintay. Yan. Pinagagawan nila yung mga pagkain, guys. At saka expected na natin, guys, no? Na habang papalaki sila ng papalaki, lumalaki din yung mga capacity nila to eat, mga kapag-asa. Kaya it is advisable na habang papalaki sila, dinadagdagan po natin yung pagkain na. Kasi yun na nga, lumalaki yung capacity nila po. Yan. Yan sila. Hindi makapaghintay. Biruin mo, guys, no? Ito pa lang yung pinapakain natin, no? Kumbaga hindi pa natin sila pinaghalo-halo. Nasa separate na mga growing pen sila. Imagine po, pagdating po ng time na ilalagay na po natin sila sa kanilang chicken run, kung saan doon na po natin sila palalakin at patatabain po, at possibly is doon na rin po yung kanilang breeding area, no? So imagine niyo po kung gaano sila kagulo kapag pinapakain natin, mga kapag-asa, no? So ang bilis-bilis lang po nilang lumaki, no? Kung titingnan lang po natin, parang kailan lang na binili natin sila is nakalagay pa lang po sila sa carton, no? Days old pa lang po sila. Kumbaga sisiw na sisiw po, kakapisa pa lang po galing sa incubator. Pero tingnan nyo sila ngayon, guys, parang kailan lang, no? So malalaki na sila, no? So if you can still remember, guys, nung time na the very moment po na binili na po natin sila is nag-costing na po tayo, no? Nilista na po natin lahat yung mga manok, yung mga sisiw na binili natin, at magkano po yung napakain natin sa kanila. Nilista na po natin yun, pati yung mga vitamins na ibinibigay natin sa kanila, kasama din na din yung pagpapabaking na natin sa kanila, no? So lahat po yun, nakalista na po yun. At sa suma total po nun is dinidivide po natin per head, at kung ano po yung magiging result po, yun na po yung kanilang costing, no? So yun na po din yung pagbabasihan natin sa kanilang prices po pagdating po ng araw na lumampas na po sila ng 1 kilo at pwede na po natin ibinta for meat consumption. So meron na din po tayong ginawang chart po, guys, dun sa possible po nila, no, yung forecasting po natin kung magkano po yung pwedeng maging consumption po ng ating mga manok, no, per head po yan, no? So nag-costing na po tayo dun. Importante po kasi, guys, na nagpo-forecasting po tayo dun sa ating possible po na makakain ng ating mga manok, kasi kailangan po yun sa budget natin, no? So doon natin madidetermine kung bibigyan ba natin sila, depende sa budget natin, kung bibigyan ba natin sila ng purong feeds po na patuka, o kaya maghahalo po tayo, like yung sinabi ko kanina na hahaluan natin ng darak, haluan din natin na magkaparihang quantity po, Integra 2 at saka yung corn grits, no, at saka kasama na din vitamins na Things Vita Plus po. So nasa sa atin na yun, no? So itong mga upgraded liquid chicken na ito po is sinanay na po natin sila, no? So sa lahat ng manok natin, sila pa po yung sinanay natin ng wet feeding po, kasi in preparation na po ito dun sa gagawin nating pagpapakain sa kanila ng patuka po na
meron na pong halong darak at saka mga dahon-dahon po, kagaya na lang po ng kangkong, kagaya na lang po ng Madrid de Agua, o kaya malunggay po, no? O repolyo, no? Yung mapatapon na ng mga gulay na minsan tinatapon dun sa palengke. So hinihingi po natin yun at ginagayat natin, at pagkatapos inihalo po sa darak at saka dun sa conduits, at saka dun na din sa Integra 2 po, no? So probably by next time po na ililipat na po natin sila dun sa kanilang chicken run, is yung bibilhin na po natin na Integra is Integra 3 na po, no? Para sa kanilang growing po, no? So yun na nga lang, hahaluan na po natin yun ng mga dahon-dahon katulad ng nasabi ko, kagaya ng Madrid de Agua po, no? So sasanay sa ngayon po, itong stage na po ito, sinasanay po natin sila ng wet feeding, pero hindi pa po natin hinahaluan po ng mga dahon-dahon, no? Pagkatapos na, saka na lang po natin sila papakainin po ng mga dahon-dahon, katulad din po ng ginawa natin nung kasagsagan ng pandemic po, na para makatipid po tayo ng without actually compromising the health, no? I mean yung kanilang protina na nakukuha po is hindi po natin nakukompromise yun, kasi yung mga dahon-dahon naman po na pinapabamigay natin sa kanila is containing vitamins and proteins naman po na kakailanganin ng katawan nila. Kahit na nga po yung darak, no, meron pa rin din po protina na nakukuha yung ating mga manok doon. Kaya yun na po yung paghahaluin natin para mas makatipid po tayo, kasi as per sa costing ko po guys sa kanila is kung pure fish lang po talaga yung papakain natin sa kanila, nakatulad po ng baboy na patabain po, is talaga pong magkakaroon naman po din tayo ng kita, no? Pero para ang nakikita po natin doon, kasi pag pure feeds naman po kasi is mas mabigat po sila, no? At mas mabilis din po silang lumalaki. So nandun po yung dinidefy po natin yung age gap po nila, no? Kumpara po dun sa tinitipid natin sila sa darak at saka mga dahon-dahon, no? Yun nga lang, ang disadvantage naman kapag pure feeds po is mapapagasta ka talaga, no? Malaki po yung gagastahin mo kasi pure feeds nga. So ang ginagawa ko na lang po ngayon, doon ko na lang po sila pinapakain ng purong patoka na commercial feeds po doon sa days old po, kasi ang ginagawa natin, pinapabilis po natin yung paglaki nila para makawala po sila doon sa critical stage po na kanilang edad, na susceptible po sila sa mortality, kagaya na lang na madali po silang kapitan ng sakit, no? Unlike na ganito na po kalalaki guys, so kinakapitan pa din naman po ng mga sakit, kahit mga fully vaccinated yung ating mga manok, kinakapitan pa rin po ng sakit, no? So pero at least, no, the percentage of the mortality is minimal na po siya, no? Kukunti na lang po. Kumbaga, kukunti na lang po yung possible na mortality rate. Kaya, that is how we mitigate the mortality rate, no? Dun sa stage na nasa this old pa lang po sila, para mas mabilis po silang lumaki, para kumbaga, mawala po sila sa critical age po or condition ng susceptibility sa sakit. So, binibigyan natin sila ng purong feeds po talaga na Integra po. Pagkatapos po, pag nasa ganito na po, so nagmi-mixing na po tayo. Nung nagbibigay na po tayo sa kanila ng mixing po na patuwa, para nang sa ganun po nakakatipid tayo, pero hindi pa rin naman po nawawala yung kailangan nilang mga protina at vitamina na nakakain po nila, kasi kahit sa mga dahon-dahon lang po, nandun na din naman po yung kinakailangan nilang mga protina at mga vitamina na nanggagaling sa kinakain nila. So yun na nga lang, dahil yung commercial feeds is may mga may naglalaman po kasi yan ng yung mga kumbaga upgraded na po na mga klase ng pagpapabilis ng pagpapalaki, no?
So, yun na nga lang, kung wala kang budget, so, dun ka na lang muna sa mixing. Pero kung may budget naman po kayo, you can do it naman po. Mas maganda po talaga, no? Pero yun na nga, sa costing ko, at the age of probably 17 weeks po, yung manok po natin ay magtitimbang na po ng 1.5, no? So 1.5 kilograms po. So ang prevailing price market po niya, which is ano po yan, no? So yun po sinasabi nila na paiba-iba po yung price niya po. So assuming yung ating manok is by 17 weeks is na ang lahat po na nakain niya, if pure fish po talaga yung binibigyan natin sa kanya, is possible na gagasta po yan ng 231, no? Or 230. Ngayon, kung yung 1.5 kilos naman is nasa price range yan ng at that time na 17 weeks old na po siya, is pwede po siya magkaroon ng halaga na market value na 385 po. Tapos yung ating pinakain sa ating mga manok na napakain po natin sa kanya, kasama na po yung vitamina po, is mga around 230. Tapos isama na po natin yung halimbawa cost po nung pagbili natin ng sisiw, assuming binili natin ng 70 pesos. So yun po, pag yung 230 plus 70, it will be 300 pesos, no? So pag 300 pesos siya, tapos yung isang manok natin is nabinta naman natin ng 385 per piso, so meron po tayong kita doon na 85 pesos, no? So yung 85 pesos naman po natin nakita dun sa manok per head po is yun po yung sinasabi natin gross income. Kasi of course kakaltasin pa natin dun yung halimbawa yung labor ng farmer. Katulad ko, kailangan ko rin swelduhan yung sarili ko sa panahon na ginugugol ko para sa pagpapakain sa ating mga manok, no? So, kakaltasin natin yung labor na in-exert ko po para sa ating mga manok, at tapos yung iba pa po katulad po nung mga facilities na ginasta natin sa kanila, no? So, yung facilities naman po natin, like for instance, itong screen na ito, isang lifespan po nito is 5 years po. So, i-divide po natin ito in 5 years, tapos in number of days, no? So para ma-determine po natin yung matching principle po na kung magkano lang po talaga yung pwede natin i-apply na costing sa per head ng ating mga manok, no? So parang ganun lang po. Talagang kikita po, no? Kikita po talaga sa manukan. Sasabihin na natin honestly or practically, kung malaki ba ang kita o maliit, it doesn't matter, no? It doesn't matter, kasi ang importante doon, kumikita ka. At in the same manner naman, dahil passion mo nga yun as a farmer, dubli yung kinita mo doon. Kumita ka na nga doon sa bawat manok, tapos yung stress reliever na binibigyan niya sa'yo is pwede, kumbaga priceless po siya, no? So you can just get that anywhere. So dito mo lang siya pwedeng kunin, kumbaga binibigyan kanya ng stress relief. Ngayon, kung gusto naman natin guys na yung ating mga manok is mas malaki pa yung kanyang kita, so pwede naman po tayo talaga mag-breed ng yung may mga lahi, yung may mga linya po, at ibinta natin sa market, no? Not for meat consumption but for collection. So pwede naman pong ganun, but in the meantime, para sa akin sapat na ito mga kapag-asa, no? So in separate video po, pwede po natin i-discuss doon yung ginawa ko pong chart, no? Doon sa yung matrix po na ginawa po natin doon sa possible na pwede pong i-consume ng isang manok po, no? Based po sa kanyang edad, no? So magkakaiba po kasi yung sabi ko nga kanina na habang lumalaki po, nagkakaedad po yung manok, paiba-iba din po yung grams na kanyang pwedeng kainin, no? So nandun na po tayo, ginawa na po natin yan para sa possible forecasting po natin sa pwede natin
gastahin sa bawat manok po na inaalagaan natin, no? So na-determine ko na po yan, no? So sa 100 heads na habang lumalaki po yung mga manok ko, is possible I will be spending at least 5,000 a month, no, sa kanilang pagkain. Kumbaga compounded na po yan, or may incremental value na po yan, no, sa bawat pagtaas po ng kanilang quantity of food na pwede nilang makain po, no? So that is pure feeds po, guys, no? So pure feeds po yung ating in-anticipate, kasi di naman po natin alam, no? Pero possible naman po is bababa pa yung gastusin na ganyan. So ginawa ko na lang, in-anticipate ko na dun sa pure feeds para at least may margin po tayo, kumbaga may contingency fund po tayo na nakaseparate po para sigurado po talaga na may maipakain po tayo sa ating mga manok. So, siya nga pala po, guys, meron po tayong, for the past 2 days, guys, meron tayong nakitaan ng symptoms po na mga manok. Meron po tayong dalawa, no? At pinainom na po natin ng Panamox 40 po na tablet po, no? So, dahil mga sisiw lang po sila, so yung Panamox 40 na tablet po, hinati po natin sa dalawa, no? So, ibinigay po natin sa mga manok natin. At nakita ko naman po, ito medyo malakas na po kumain. Ito po yun, at saka ito yung isa. So kumakain na po sila, hindi na po sila matanlay. Pero meron po tayong isang black astro ngayon na parang nakikitaan na din natin ng symptom po ng sipon, no? So again, papainumin naman po kaagad natin yan ng Panamox 40 para ma-address po kaagad, kasi itong dalawa po na nauna ko na pong pinainom, 2 araw ko lang po pinainom ng Panamox 40 na tablet po na hinati ko po sa dalawa. So sumigla na po sila, no? So nakitaan na po natin na masigla na po sila. So ang gagawin po natin, yung isang manok po na Black Astrolor po is papainumin na din po namin ng Panamox 40 para ma-address na din po natin yung pananamlay niya. Anyway, habang pinapainom ko naman po ng Panamox 40 itong mga may severity po yung kanilang symptoms, is simultaneously naman po para ma-address naman po natin at ma-prevent po na kumalat po yung sakit dahil hindi po natin sila kinwarantin. So simultaneously pinainumin po natin ng Panamox 40 na powder po yung mga kasamahan nila, no? So yan po. So excited na po ako, mga kapag-asa, no, pagdating ng araw na ililipat na po din natin sila dun sa kanilang chicken run po talaga, yung actual na growing pen nila, at saka yun na din po yung kanilang magiging parents, yung talagang pinag-aalagaan ko po ng manok noon, no. So sa ngayon po kasi inaayos pa po natin yung pwedeng paglagyan po ng mga kambing natin, kasi sa ngayon dun po natin inilagay yung mga kambing natin. So ang planning naman po kasi of course after ng tag-init is susunod naman po yung tag-ulan. So probably inihanda ko na rin po yung mga kambing na sana magawan po natin ng goat house. Pero pag hindi naman po pasok din sa budget natin, is doon po muna natin ilipat yung mga kambing natin sa harapan kung saan sa kasalukuyan doon nakalagay yung ating mga brooding pen, no? So ganun lang, guys, parang palipat-lipat lang talaga na that is how we utilize our facilities and space here na maliit lang po, no? So but in the meantime lang naman po yan, habang wala pa tayong budget dun sa pagpapagawa ng goat house. Pag meron naman po kasi na tayong magagawang goat house,
magkakaroon po ng integration, kasi yung sa itaas po possible is goat house at yung sa baba naman gagawa po tayo ng kulungan ng manok o kaya brooding pen po, no? So may integration po na kumbaga yung sabi nila integrated farming. So para ma-utilize po natin yung at ma-maximize po natin yung maliit na espasyo ng ating bakuran po, no? So sa ngayon po pinagtitiyagaan ko lang po muna to sila guys, na nandito po sila sa ating bahay kubo, no? So mind you guys, for your information, itong kubo po na ito, dito po kami nagsimulang tumira po nung hindi pa po namin na ipapatayo yung bahay dito sa gilid po, no? Yung actual talaga ng main house po namin. So dito po muna kami natutulog ng mga anak ko. That time, dalawa pa po yung anak namin, no? So kasya po kami rito, 4 po kami. So ngayon dahil hindi po siya nagagamit at dati-rati ginawa nating budiga, sabi ko naman sayang kasi yung ginagawa nating budiga, yung isang facility guys, is bukod sa hindi po tayo nagkakaroon ng kita dun sa nilalagyan natin dito ng mga budiga ng mga clutters po, is mas lalo pong kumbaga nawawalan ng value yung nilalagay natin dito ng mga gamit po na pansamantalang hindi natin ginagamit. So ang ginawa ko po, nag-declutterize po tayo. So tinanggal po natin yung mga, nag-segregate po tayo yung pwede pang gamitin at pwede pa po nating i-decorate. Is ginawa ko, i-decorate na po namin, no? Nilagay na po namin dun sa bahay. Tapos yung mga damit na hindi na namin madalas na ginagamit is pinamibigay na lang po natin, no? Para mapakinabangan naman, at yung mga equipment naman po na hindi na rin po nagagamit, so ginarter na po natin dun sa mga kambing, no? So ganun lang po natin ginawa guys. So ngayon dahil wala na pong laman to, so nagawa na po natin siya. Nung una ginawa natin itong goat house, no? Dito rin natin ilagay pagsamantala yung kambing natin na kukunti pa lang din. Nung dumami na po sila, ilagay na po natin sa kabila, no? So parang ganun lang talaga, way of utilizing and maximizing our facilities para dun sa ating mga alaga. Is we need to do it wisely, no? Para nakakatipid tayo sa budget and easy manner po, na ma-maximize po natin yung value ng isang facility o isang building po, na hindi po siya nasasayang. Habang kinakain po ng anay is at least naman na papakinabangan pa natin. At ngayon nga po guys, I'm happy to say na dahil ngayon nag-alaga tayo ng manok rito, so wala na po siyang anay, no? Na nakikita natin na pag-alagala, kasi alam niyo naman kasama yan sa diet ng ating mga manok, yung mga anay. So ayan guys, no? So lipat na naman po ako sa kabila kasi bibigay po tayo ng antibacterial po sa ating isang kambing na si Rita, yung buntis po natin, no? So matagal po natin siyang hindi po na-address yung kanyang guys, pagtatai, kasi paminsan-minsan lumalabas talaga yung pagtatai ng kambing natin na si Rita, kasi hindi po talaga natin siya napurga, kasi naghahanap po ako ng Finbindasol na safe po sa buntis na pamurga dito sa amin, pero wala pong nagbibinta po, no? So yung binibinta lang po nila is Albendazole or Balbacin po. Hindi po pwede yun, sabi nila hindi pwede yun sa buntis, kaya naghanap na lang po tayo sa online at nakakita naman po tayo at nakabili na tayo. Kaya nung isang araw po, nagbigay na po na tayo ng Finbindasol po sa ating kambing na si Rita po, no? At ngayon naman bibigyan natin siya ng Scorex, no? Para dun sa kanyang pagtatay. At hopefully mawala na yun, kasi yung pagtatay po kasi guys
ng kambing is ang pinakadahilan po talaga niyan is yung bulatin niya sa tiyan. Habang hindi po natin nadideworm yung ating mga alaga is talaga magkakaroon po yan ng diarrhea. Kaya I'm glad naman na after ko nabigyan ng na deworm po ng Finbindas sulcerita is ngayon naman po bibigyan na po natin siya ng Scorex po, no, yung gamot po talaga sa kanyang pagtatay, no, para matigil na po yung kanyang pagtatay po, guys. So lipat na po ako dun sa kabila, guys, kasi naka-schedule po for Scorex ang ating alagang